Racing tayo ngayon. Um, Makikita nyo meron tayong bagong interface ang ginagamit ko ngayon sa pagbigay ng tip, yung Yopi Tips interface. Ipapaliwanag ko muna kung ano yung makikita nyo dito. Sa taas, meron dyan average rating, best time, last run. Lahat po yan base sa time. Kasi kung makikita nyo dito, meron din tayong latest pace rating. So, iba po yan doon sa nakikita nyo doon sa taas na last run. Kasi ito based sa time, ito base sa pace rating. Yung pinakahuling takbo niya yan. Kaya nakalagay dyan, latest. So, makikita nyo rin dito sa linya na to kung paano siya naka-sort or paano siya naka-arrange. So, pag clinic ko yan, makikita nyo, sorted siya ngayon by highest, latest pace rating. So, mas mataas, mas maganda yung value, kaya naka-green. So, simulan natin ngayon sa race 1 kung paano natin i-analyze o paano natin pipiliin yung mga posibleng manalo. So, alam nyo naman, lagi akong tumitingin kung paano tatakbuhin, kung sino yung mga posibleng mauna. So, dito, since na front runner, ayan, ibig sabihin ng F, si Arigato at ang speed points niya ay 7, posible pong mauna yan. Bukod sa mataas din yung early pace. Early pace naman, yan yung speed niya, average, in feet per second po yan. Ang early pace, kung 1,200 meters, yan yung 800 meter mark. So, kapag halimbawa yan, makikita ninyo, ibig sabihin silang dalawa approximately, hindi po accurate yun, no? Inaasahan na sa hanggang 800 meter mark, maglalaban yan dalawang yan, yung dalawang bandera. So, ngayon, pipili tayo ng first pick natin. Sa latest, makikita ninyo maganda yung performance ni Avalicious tsaka Arigato. Tsaka mapapansin ninyo yung Arigato, halos lahat to nag-highlight. Kaya yan na yung unang pick ko. Numero 3 na Arigato. So mag-highlight yan. Makikita din nyo dito yung numero kung ano yung first pick. Meron tayong bagong column dito, yung predicted. Ito, yung inaasahan na performance niya ngayon. So, hindi ito average, hindi ito best. Parang, ano yan eh, na-code ko yan. Ginamit ko yung AI, tinulungan niya ako paano i-code kung paano ma-predict yung mga susunod na pace rating base doon sa huling 6 na takbo niya. So dito makikita niyo si Arigato din ang may predicted next pace rating, and then Panigunda yung Avalicious. So ang kukunin natin ngayon, dalawa lang. So kukuha tayo ng alternate. Para sa akin, ang kalaban din dito ngayon siguro yung kasi dalawang di bandera yan magaling na sa bandera to. Kukuha tayo ng stalker or stayer. So makikita nyo yung headstrong, halos non-contender yan kasi dalawa lang yung nag-highlight, yung kanyang remate saka yung class rating. So panigunda ko dyan yung numero 2 na Avalicious. Dalawa lang kukunin natin dyan, 3 tsaka yung 2. Race 2 tayo. Meron tayong 8 entries dito. Medyo
may kahirapan itong karera na to. Nakikita naman ninyo, maraming naka-green. Pagka ganyan, mahirap yung karera na yan. Pero i-try natin na pumili ng tatlo. Tatlo pipiliin ko talaga dito kasi napakahirap po ng race 2. Although rating base 1621, napakahirap ting grupo yan. Siya nga pala dun sa jockey, kapag ka naka-green yung hinete, ibig sabihin siya yung jockey na napatakbo ng base dun sa 6 runs niya, na napatakbo ng maganda yung kabayo. And then inuulit ko, ito po iba yon dito sa nandito. Katulad nung latest run, inuulit ko, base yan sa time. So nakikita nyo yung unang 3 kabayo na maganda yung last run base sa time. Iba yung latest pace rating. Kaya pero minsan nagkakahalintulad. Minsan naman hindi. Kasi ito nga base sa time, ito base sa pace rating. Meron tayong average pace rating. Average din niya ng 6 na takbo niya. So, ang ginagawa natin, yung pace rating ng bawat tinakbuhan niyang karera, in-average natin yon. Ang purpose niyan is makita natin yung condition tsaka consistency nung kabayo. So, hindi po tayo nagbabase sa isang column ng data para sa pagkuha natin. Madalas kailangan i-analyze natin yan by pace analysis. Kung magpe-pace analysis kayo, ito ang gagamitin, kaya nakadilaw sila, yung early pace tsaka yung sustain. So yung capability niya na to be on the last bend, more or less yan yung 800 meter mark sa 1,200 meter race. Ito naman yung remate. So dito makikita nyo mauna yung Mr. Manillennial at saka gamay ni JB Ponce. Pero tingin ko hindi ko yan kukunin dito ngayon kasi mas maganda. Makikita nyo ulit, halos nag-highlight lahat yung kay Player Andre. Okay? So sabi nga natin, kukuha tayo ng 3 base sa last run. Maganda rin yung kay Gray Factor, kaya kukunin din natin yan. And then sabi ko nga 3 ang kukunin natin. Usually nananalo ng dehado yung mataas ang class rating. So makikita nyo maganda yung early pace nya, tsaka yung sustain, mataas yung class rating. So yan yung pang tersera ko. So una natin si Player Andre, panigunda natin yung 1, and pang third pick yung number 7. So kung nagtitipid kayo, pwede nyong alisin yung third pick para medyo maliit lang yung puhunan natin sa winner take all. Yung race number 3, medyo konti lang yung entries. Tsaka mukhang madali lang, pero ini-encourage ko kayo na mag-analyze din kayo kasi minsan hindi ko naman makikita lahat yan. Baka meron kayo nakikita na hindi ko nakikita. Pero dito parang lamang na yung antique collector. So kukunin na natin yan. Tsaka yung binibini, dalawa lang. Pero ang pang primera ko dito yung numero 3. Kasi yung antique collector, makikita ninyo yung JTC o yung jockey trainer combo 0. Ibig sabihin si MP Laloma hindi pa nanalo sa trainer nitong antique collector. Pero maaring pinagaang lang siguro. Hindi naman siguro apprentice to eh. Kaya pang primera ko talaga yung 3. Hindi ko rin naman iiwanan yung 2. Kaya panigunda ko yan.
So, yan lang. Dalawa lang ang pipiliin natin sa race number 3. Race number 4, rating base 5 placers, 1,200 meters. Unti-unti kong pinapaliwanag yung mga columns na nakikita ninyo or yung data. Kaya mas maganda po makikinig kayo buong video. Siyempre, yung iba save ng time, ayaw nila panoorin, kaya nag-skip sila dun sa may mga tip lang. Palagi ko na pong gagamitin ito, kaya mas maganda matutunan nyo kung ano yung ibig sabihin ng bawat column. Katulad nito, makikita ninyo blanco yung kay double rack. Best PR, ibig sabihin best pace rating sa 1,200 meters. Kasi ang karera ngayon 1,200 meters. Ibig sabihin si double rack dun sa last 6 runs niya hindi nakatakbo ng 1,200 meters. Tsaka bibigyan ko alamin din natin yung importansya ng early pace tsaka sustain. So, nakadilaw sila kasi pang pace analysis ito. Ito kasi yung mga statistics naman yan eh. Pagka 1,200 meters ang karera, ang titignan natin yung early pace. Kasi nga, maiksi lang yung karera. Makikita nyo dyan si Eno Teresa Chair. Front runner na siya, di ba? Mauna yan. Kaya medyo mahihirapan mahabol yan. Tapos meron pang lakas na sustain, kukunin na natin yan. Ang problema lang dyan, 0% pa rin kay AP Asuncion. Pero alam ko na i-rate naman na niya na maganda yan nung last run niya. Kaya makikita nyo sa latest din, siya yung pinakamataas. Tapos yung predicted pace rating niya, mataas din. Kaya pang primera na natin yan numero 3. Dalawa lang kukunin natin dito. Yung isa, makikita ninyo, gumuhit din, naka-highlight lahat. Tapos, napatakbo niya na maganda yung Lucky Fortune. Kaya ang second pick natin yung number 4 na Lucky Fortune. So, 3 at 4 lang tayo dyan. Number 5 na tayo, meron 7 entries. Pagka ganyan, mahirap na karera po yan. Kasi nga, marami naman na nakaberde na naman. Napakahirap po niya ng karera pagka ganyan. Dito kayo makakakuha ng dihado pagka ganyan. Kasi kung yung ibang programa titignan nyo, yung mga programa natin nga pala, yung Pace Analyzer tsaka Morning Line, merong ganitong data din. Pero hindi yung lahat na nakikita ninyo dito. So, kaya yung iba, binibili nila in combination with Pace Line, tapos Morning Line, o yung iba, Pace Analyzer, tsaka Time Card. Kaya dito, mahirap talaga tong karera na to. Although makikita nyo doon, dominado nung 4, di ba? Ano ba yung 4? Justifiable. Bandera kasi yan eh. Tokyo Rumba pala mauna. So, tignan natin kung ngayon kayang tagalan nung 4 yung 2. Kaya kukunin natin yan. Pagka ganyan, kailangan halos kasi dikit-dikit. Tignan natin yung may magandang huling takbo, justifiable, nakuha na natin yan. Tapos, yung ding merong predicted pace rating. Hindi na natin kukunin to kasi nga kumuha na tayo isang de bandera. Kukunin natin yung isa na si Carolina Bell. So, panigunda natin yan. Number 1. Pang primera natin yung 4. Siyempre, kasi nga mahirap, kukuha tayo ng pangatlo. Wala akong ibang nakikita between Apollo na lang or Black Diamond.
Ang mahirap mamili dyan sa dalawa na yan kasi ito 0 JTC eh. Yung isa naman 2% pero yung huli niya masama eh. Tsaka yung consistency hindi rin maganda kaya kukunin ko na yung numero 5 pang tersera. So 415 tayo dyan. Race number 6 na tayo. Ilan ang entries natin? 10. Dalawa yung numero 8. Parehong pwede manalo, no? Kaya kukunin na natin yan numero 8. Pang primera na natin yan. Ang problema lang kasi dyan, mapapahirapan talaga yan nung Glenda's Magic kasi makikita nyo mas mataas yung early pace ni Glenda's Magic eh. Kaya nasa harapan yung dalawang yan. Since na mas mataas din yung Glenda's Magic dun sa Anglos, kaya parehong mapapahirapan yung dalawang 8. Kaya kukuha tayo ng isang reremate. So hindi na natin kukunin yung front runner din. Kukuha tayo ng isa pa na maganda yung predicted. Tapos maganda rin yung latest run. So kaya ang panigunda ko dito yung toss up between 1 and 10 eh. Kaya lang JB Hernandez yung 1. Kaya panigunda ko yung 1. Kung gusto niyo magdagdag ng dehado, kukunin niyo yung kay MP Cañete, yung Star of the Future. Pero kung ako 8-1 lang ako. Dehado kasi yung numero 10 eh. Kita nyo 0. Pero kung kukuha kayo, kung gusto nyo ng dehado siguro talaga yan dyan. Although dito nag-appear siya sa latest run. Ayan o. Ayan yung sinasabi ko eh. Kasi yung last run based on time. Ito based on pace rating. Kaya makikita nyo kahit number 1 yung G's sa last run, dito pang 4 lang siya. So 8-1-10 tayo dyan sa race 6. Race tayo para tingan race number 7. Group R610. Mahirap din, makikita nyo kasi maraming naka-green. 1,400 meters. Pag in-arrange natin by running style, mauna yung Lady of Peace. Matcha-challenge kaya siya nung 9? Hindi siguro. Kasi mataas talaga yung early pace ni Lady of Peace. Kukunin na natin yan. Alam nyo naman na paborito ko yung mga de bandera eh. Kaya kukunin natin yan. Ang susunod natin hanapin yung panigunda natin. May sustain yung Himanshi. Kunin natin yan. Tsaka yung Helgay. So 1,400 meters, makikita nyo may sustain din naman yung Lady of Peace eh, oh. Pero tsaka wala naman masyado makaka-challenge yan. Panigunda natin yung numero 7. Pamprimera natin yung numero 2. Panarsera lang yung Helgay. So yan. Yan yung mga pili natin sa karera ngayong darating na Miyerkules. Meron nga pala kaming yung group chat. Meron kaming meeting. Mananaya kami sa Sabado sa Alcos OTB sa Cubao. Kung gusto nyong sumali sa GC, approach nyo lang yung grupo namin. Siguro mapapansin nyo kung nandun kayo, meron dun naka-dilaw na t-shirt. Hanapin nyo lang po si Mr. Arnold Tanare para kung gusto nyo sumali sa GC. So, good luck sa inyong lahat.